Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, magbibigay po ako sa inyo ng konting kaalaman at konting idea. Sa video na to mga kaibon, pag-usapan po natin kung paano tayo magkaroon ng isang magaling na pamoster sa mga ibunan natin. At mga kaibon, ano ba ang kahalagahan nang merong isang kahit isang pares lang na pamoster sa ibunan? Mga kaibon, napaka-importante po na meron tayong kahit isang pares lang ng pamoster dyan sa ibunan natin. Halimbawa kasi mga kaibon, meron tayong mga breeder na nagluluko, sayang yung mga nagiging itlog, pwede natin yung kunin para po ilagay natin sa pamoster natin para po mapisa, para hindi naman sayang yung mga nagiging itlog ng mga breeder natin, lalo na po kung magandang klaseng parisan. Napaka-importante mga kaibon na meron tayong pamoster talaga sa ibunan, kahit isang pares lang po. Dito sa mga pamoster, maraming kaibon natin siguro ang walang ganito sa ibunan po nila. Alam nyo mga kaibon, medyo mahirap din po mag-training sa mga gagawing pamoster. Hindi po basta-basta. Bibihira kasi sa mga eye-ring ang talagang magaling. Kahit walang itlog, lagyan mo, lilimliman. Talagang bibihira po ang mga ganyan. Kahit walang inakay, lagyan mo, susubuan. So mga kaibon, ituturo ko po sa inyo ngayon kung paano ang mga step na ginagawa kapag magte-training po tayo ng mga gagawing pamoster. Halimbawa po mga kaibon, meron kayong gustong gawing pamoster. Ito po ang gagawin po ninyo sa kanila. Halimbawa po, wala silang itlog, lagyan nyo po ng mga yung itlog na impertail. Lagyan nyo po ng isa. Tapos obserbahan nyo po yung gagawin po ninyong pamoster kung ano ang magiging reaction kapag nilagyan nyo po sila ng itlog na isa. Kapag po yung itlog doon sa nest box na nilagay natin nawala, nangangahulugan ayaw po nila. Hindi po nila yan lilimliman. Halimbawa po, yung nilagay po ninyong itlog doon sa loob ng nest box, pumasok yung hen at hindi nawala yung itlog kapag tinitingnan mo at pag hinawakan mo mainit, nangangahulugan lilimliman po yan. So ganyan po ang procedure, at ang ginagawa ko po dyan kapag po naobserbahan ko na parang hindi nawala doon yung itlog sa loob ng nest box, hindi tinago or tinabunan or pinisa, dadagdagan ko po yan. Dadagdagan ko po yan ng isa or dalawa para maging tatlo. And then obserbahan ko po mga kaibon kung yung itlog ba na nilagay natin na tatlo ay hindi nawala. Kapag hindi nawala, hawakan nyo po yung itlog. Kapag po hinawakan po ninyo yung itlog na mainit, nangangahulugan nililimliman po ng hen yan. So ganun lang po, tuloy-tuloy lang po yan. Pero mga kaibon, kung doon sa gusto mong gawing pamoster ay paglagay mo ng itlog, tinabunan or nawala, huwag nyo pong itutuloy. Dahil hindi po karapat-dapat yan. Dahil hindi po siya yung tipo ng hinahanap natin na gagawing pamoster. Ngayon mga kaibon, dahil na nagawa na natin yan, halimbawa doon sa breeder natin na gustong gawing pamoster is naging successful, tuloy-tuloy lang po yan hanggang sa mapisa, hanggang sa mabuhay. Pero doon sa mga hindi naging successful, hanap uli po kayo ng ibang gagawing pamoster. Ganun lang po ang pag-select niyan mga kaibon. Halimbawa naman mga kaibon, doon sa mga breeder natin ay walang nagtagumpay. Wala, halos talagang lahat ayaw doon sa itlog, walang naglimlim. Kasi mga kaibon, hindi po yan madali. Bibihira po ang maka-adapt ng ganyan na mga breeder. Halimbawa po, walang nagtagumpay doon sa ginawa nating experiment sa mga sa hinahanap natin na gusto nating gawing pamoster. So ito, magkakatayo, gagawa tayo ng mabilis na pamamaraan. Dito sa mga breeder natin mga kaibon, halimbawa po, meron tayong breeder na
Ang itlog, for example, 3. Tapos lahat may laman. Tapos mga kaibon, doon sa ibang breeder natin, merong itlog na 5, lahat din may laman. Ngayon mga kaibon, yung itlog na 5, pwede natin yan ilipat doon sa merong itlog na mababa, kagaya ng 3. And then magiging 4 na yon kasi meron siyang 3 itlog, lalagyan natin ng isa. Ngayon, doon sa isang breeder naman is magiging tig-4 na sila. So ngayon, ganun po ang gagawin po natin para po masigurado natin na konti lang, kumbaga pantay lang para mabuhay lahat. Ngayon, yung pinaglalagay natin na itlog, dapat minamarkahan natin yan para malaman natin kung napisa na ba yung pinaposter natin na itlog doon sa ibang breeder. So ganyan po ang paposter doon sa mga breeder natin na iba. Ganyan po ang gagawin po ninyo. Pagdating sa itlog, kung wala kayong pamoster na kagaya ng binanggit ko kanina na pag nilagyan natin ng itlog, lilimliman. So kung halimbawa wala po kayong ganon, ang gawin po ninyo doon sa marami na mga itlog, markahan, ilipat po doon sa mga konti ang itlog. So yan po ang dapat natin gawin. Kumbaga mas maganda yung konting itlog lang kapag kasi napisa. For example, 4-4, okay na okay yan. Para sa akin 100% mabubuhay yan, lalo kung magaling po sumubo ang breeder. Ngayon mga kaibon, ito naman ang pinaka-importante pagdating sa mga inakay. Meron kasi akong mga breeder mga kaibon noon na pamoster na sinanay ko rin. Kahit wala silang inakay, kapag nilagyan natin sila ng inakay doon, sinusubuan. So yun mga kaibon, kung wala kang time, medyo risky yun. Kinakailangan kasi nun may oras ka para ma-monitor mo kung halimbawa yung nilagay mo doon na halimbawa kasi ganito ang gagawin natin yan. Meron ka kasing halimbawa gustong gawin pamoster, ang gagawin mo yung inakay ilalagay mo doon. Ngayon oobserbahan mo yun. Pag pumasok yung hen sa loob ng nest box, dapat mga 30 minutes or 25 minutes makita mo kung ano nangyari sa loob ng nest box. Dapat bubuksan mo yun. Kung halimbawa yung inakay na nilagay mo doon, pagbukas mo, sinubuan, nilimliman, may subo siya, tapos nandun lang yung hen, nakalimlim sa kanya, goods yan. Magandang sinyalis yan. Pwede yan gawing pamoster. Pero kung yung breeder na yon, pagbukas mo doon sa loob ng nest box, yung inakay, nakabaon, tinabunan, hindi yung pwede gawing pamoster. Kaya nga medyo risky mga kaibon kasi kapag di kasi nila pinapatay, tinatabunan lang nila yan hanggang sa mamatay. Kaya nga yung time dapat umabot tayo mga 25 minutes para makita natin kung saan nilagay, saan binaon. Kasi mga kaibon, kapag hindi masyadong makapal yung nest box ay yung nesting material sa loob, maabutan natin yan ng buhay. Swertihan din natin, may mga pagkakataon maabutan natin na wala. So kailangan kasi nating sumugal para makagawa tayo, maka-experiment tayo kung paano makagawa ng magaling na pamoster. So halimbawa dapat 25 minutes lang talaga para makita mo kung talagang ano nangyari. Halimbawa naman hindi may subo at may limlim, nilimliman ng hen, hindi naman binaon, okay yun. Pero kung binaon, hanapin mo agad kung saan. Kasi mga kaibon, hindi po nila yung pinapatay, tinatabunan lang talaga hanggang sa mamatay. So mga kaibon, kung maabutan mong buhay, ibalik mo. Ibabalik natin yan. Ngayon, bibihira ang pagkakataon din na makahanap tayo talaga ng mga ganyan. Dapat tiwala lang doon sa ibon na magaling siya talaga bumuhay. Ngayon mga kaibon, para hindi tayo mahirapan, magbibigay ako sa inyo ng idea. Kumbaga, pamabilisan na pamamaraan. Pero kinakailangan dito dapat sabay-sabay na merong mga inakay. Halimbawa po meron tayong mga painakay na 4. Project halimbawa, napaka-importante kasi nito sa project. Project Lutino Opa, Project Opa Pill, mga ganon. Napaka-importante po nito. Humanap tayo din sa mga breeder natin, for example 4 na merong mga painakay. Kung sino doon ang magaling talagang sumubo. Talaga yun ang kinakailangan natin, yung magaling talaga. Laging puno talaga yung crop ng mga inakay.
Yun talaga kasi ang kailangan natin eh. Dahil ang gagawin natin, kung project ang ginagawa natin, for example, project Lutino Opa, or kaya naman kung anong project yan na sa Ino, ganito ang gagawin natin. 4 sabay-sabay na nagkaroon ng inakay. Ngayon, dahil project yan, mayroong mga visual. Doon sa mga visual, kukolektahin natin yun. Kukolektahin natin yung mga visual, mga kaibon. Kukolektahin natin yan. Ngayon, kapag nakolekta natin yung mga visual, ilipat natin yan sa isang breeder na magaling sumubo, magaling bumuhay. Lahat ng visual, ipabuhay natin sa kanya. Tapos yung inakay niya, kukunin natin, ipabuhay din natin doon sa iba. So ganyan po, kumbaga swapping. Ganyan po ang ginagawa ko, mga kaibon. Alam nyo, mga kaibon, kung anong purpose ko dito, bakit ko ginagawa yung ganitong pamamaraan na isang breeder lang ang bubuhay ng visual. Halimbawa, 4 na merong project ako ng Lutino Opa or Crimino Opa. 4 na pares. Ngayon sabay-sabay. Doon sa 4 merong mga visual na halimbawa may sa isang pares may isa, may dalawa, may isa, may dalawa, mga ganon. Tapos ang gagawin ko niyan, mga kaibon, ipunin ko yung visual. Kung marami yung visual, ipapabuhay ko yan sa dalawang breeder. Tapos yung dalawang breeder nang yon, puro visual lang ang bubuhay nila. Tapos sila, dahil meron din silang inakay, kukunin ko. Ililipat ko doon sa pinagkunan ko rin ng mga visual. Ililipat ko yung inakay nila doon, kumbaga isuswap ko. Halimbawa, may inakay sila na, for example, yung visual doon sa dalawang breeder, for example, 4 or 5. Sa dalawang breeder na yon. Ngayon, kukunin ko yung 5 visual. Iiwanan ko yung mga non-visual. Tapos, ngayon, kung yung dalawang magbubuhay din na breeder is project din, Lutino Opa or Crimino Opa, may visual, iiwanan ko yung visual. Tapos, yung pag naiwanan ko yung mga visual doon, yung kinuha ko sa dalawang breeder na visual, idadagdag ko doon sa mga inakay nila. Ngayon, yung mga anak din nila na non-visual, ililipat ko din doon sa pinagkunan ko ng visual. Sila din ang bubuhay noon. Kumbaga swapping, puro visual lang sa dalawang breeder. Ang purpose ko kasi nito, mga kaibon, para tipid patoka. Sa mahal kasi ng patoka, mga kaibon, kinakailangan natin magtipid. Kasi, mga kaibon, halimbawa po, meron tayong breeder na project Lutino Opa. Ngayon, nag-anak ng, for example, 4. Isa lang ang visual, 3 ang non-visual. Ngayon, ang pakain kasi sa visual, mga kaibon, ang pakain dyan, canary, sunflower seeds. Tapos, kung meron tayong budget, haluan ng oat growth. Yan lang po ang pakain sa mga red eye. Eh dito, mga kaibon, mahal yan. Mahal ang kilo. Nasa 90 ang kilo ng canary. Pati yung oat growth, mahal din ang kilo at sunflower. Eh, ang kilo dito ng African mix, 60, mga kaibon. Ngayon, syempre kahit nasabihin mo isa lang ang visual doon sa 4 na anak, lahat na rin po yan, pagkain na rin ng ng red eye ang ipapakain natin. Kasi yung breeder natin, hindi naman yan pipili eh. Hindi naman yan pipili ng itong isusubo niya para sa red eye na anak niya at ito sa para sa hindi. Kaya po, ang ginagawa ko ganyan, mga kaibon. Para makatipid, pinapabuhay ko na lang yung mga red eye sa isang breeder. Isang breeder lang ang bubuhay para sila, kumbaga, pag bibili ako ng patoka, separate sa kanila para makatipid na rin ako kahit papano. Diskarte lang dahil sa baba na ng presyo. So yun, mga kaibon, sana po nagkaroon kayo ng idea. Ganun po ang dapat natin gawin. Kung gusto natin magkaroon ng pamoster, mag-training tayo. Kung halimbawa naman nahihirapan tayo mag-training at wala talagang pag-asa, dito sa mga ganitong paraan na binanggit ko ang pwede nating gawin. Maraming salamat po, mga kaibon. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat, mga kaibon. Thank you po.